Sa vlog na ito, dito natin malaman kung sino ang mga mayaman at kung sino ang mga nagpapanggap na mayaman. Hello everyone! Hello mga ka-Vikings! Welcome back again to my channel! Isang magandang mukha! Este araw na naman po sa ating lahat. Natapos na nga po natin ang ating mga requirements sa student visa. So ngayon, ang pag-uusapan natin guys, the expenses, magkano ang mga magagastos natin, and kung worth it po ba kung pag-student visa para makapunta sa Iceland. Yung gastos po ba, nagagastusin ko ay mababawi ko ba in the future? So before we start guys, please don't forget to subscribe and click the notification button para naman ma-notify kayo sa aking mga future vlogs, and also please don't forget to like and subscribe. So disclaimer lang guys, nag-student visa din po akong pumunta dito. Ang kinaibahan lang natin kung sakali is ang kinuha kong English language, like Bachelor of Arts in English. So yun kinuha ko, ang ganda diba? Bachelor of Arts in English. So yun in order. Yun ang in-enroll ko kasi nga mabilis pumunta. I applied actually in around July o September dumating ang aking visa. So November dapat alis na ako, pero nakiusap ako sa tita ko na pwedeng December. So December 27 kasi January pa naman yung class. So pumunta ako ng Iceland. It's December 27 ang flight ko sa Pilipinas. I arrived in Iceland December 28, 2015. So mag-New Year na pumunta ako sa Iceland, no? So I enrolled English BA. So kailangan ko talaga ng pag-English kasi guys, kailangan mo talaga ng IELTS, English Proficiency Examination. Pero dati kasi pag Icelandic hindi na kailangan ng IELTS, pero dahil nga sa marami nang pumunta dito, nag-require sila ng IELTS. So nag-IELTS nga ako guys, and at first work ko po dito is sa hotel ako while nag-aaral. So nag-apply ako ng managerial position, of course. Hello, nag-apply ako ng English BA, so I have to use it kasi English nga in-enroll ko, diba? So kahit receptionist man lang, diba? Pero ang bagsak ko guys is sa housekeeping po. So from managerial housekeeping po inabot, which is totally fine. Alam naman tayo mga Pilipino, nandito na nga tayo, pipili pa tayo ng work, diba? So nag-work nga po ako sa hotel as housekeeper. So actually ang nasa kontrata ko is housemaid, housekeeper. Tapos ang first work ko talaga is nagkukuskus ako ng kubeta. Habang nagkukuskus ako ng kubeta, umiiyak ako. Yes, umiiyak ako kasi hindi ko ina-expect na ganun ang aabutan kong trabaho dito. Hello. So ganun nga nangyari. So nagkukuskus ako ng kubeta, tapos sa kitchen din nagugas ng mga plato, tapos na-rotate din ako sa laundry. Doon na ako sa laundry almost nag-give up talaga kasi ang init, tas ang lalaki ng machine, as in talagang pasok ang 5 o 3 tao sa isang machine kasi ang lalaki ng machine sa hotel, kasi sikat yung hotel na pinasukan. Kaya of course, hello, pasok ka pa ng housekeeping kung hindi naman nagsikat ang hotel. Mag-housekeeping ka pa kung hindi naman sa 5-star hotel pa, diba? To cut it short, 6 months po akong nag-work sa hotel. After 6 months, nag-work na po ako sa hospital, pero hindi po agad-agad nurse. Nag-work po ako as nurse assistant. I want you to listen and to watch some inspirational quotes from our students, sa mga naging estudyante dito sa Iceland who were able to get their working permit or even get their citizenship. Okay? Hey guys, my name is Lizette and I'm from the Philippines, here living in Iceland for like about 1.5 years. I'm working here as a medical technologist or live-in caregiver, but it wasn't a smooth sailing at first because I have to work as like caregiver or like taking care of the oldies. But as long as you learn the language, it's really worth it
Mabuhay! Good morning, good afternoon, or good evening. Saan man sulok kayo ng mundo. Before anything else, let me introduce myself. My name is Jerry Fajardulian, originally from Ilocos Sur, Philippines. So, I came here to share my experience and my stories about being a student here in Iceland. So basically, I am living here in Iceland since 2018. So I am living here for almost 3 years already. At first, I was very hesitant to come here as a student, knowing that I don't know what to expect. I don't know the risk that I will be taking. Since I had a stable job already in Singapore, I was living there for 10 years. So a friend of mine introduced me and suggested me to come here as a student. And at first, I was very hesitant because I don't know anything about Iceland at all. So I took the opportunity, I took the risk, and now I am here. So I took up the risk and opportunity to come here as a student, of course. So I took up diploma in Icelandic. So basically they taught us the basic of Icelandic language in the University of Iceland. So while I was in the university, since I was not going to school every day, so I had a lot of spare time to do other things. So why not use that time to look for a job? So I landed a job at first in H&M as a salesman, and then after a month, I was luckily called by a hotel. Since I am a hotelier by profession, I graduated Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management at the University of Baguio. So they called me to work as a part-timer as a receptionist or a front desk officer in the hotel. And I was very happy and I took the job. I really enjoyed doing my line of expertise. So while I was in the school, in the morning or daytime, I had also working at the same time during evenings and most of the time weekends. So basically it's just a matter of weighing things, like prioritizing what is more essential and then giving yourself motivation to do 2 things at a time while you are in school and while you are working. School is also important. Like was in school, I was taught of the basic Icelandic language. It's a very difficult language, but it's a matter of time to learn this language. So basically, I know the basics already, and I also applied it at my work and my daily conversations to locals. You have to know a little bit of Icelandic language in order for you to blend or to maintain a good relationship with locals. So I can say that it's very worth it holding a student visa here in Iceland. And right now, I am happy I found my partner, and then we are having business like the fish and chips wagon. So we are actually roaming all around towns and going all cities in Reykjavik as well as all over the country. We also own like a shipping business and then some online business. So I can see myself in the next years here in Iceland, and I hope I will be successful in whatever I do. So to wrap it short, being here in Iceland, I am so blessed and I am so happy that I am here now. Thank you so much for listening. Have a nice day, guys. Bye-bye. So sana guys, na-inspire po kayo sa mga messages ng ating mga students na nakapunta dito sa Iceland. Kasi alam nyo, tayong mga Pilipino, gustong-gusto nating mag-abroad, gustong-gusto nating yumaman, gustong-gusto nating magka-business, pero pagdating babayaran or kung tungkol na sa perang pag-uusapan, bigla na tayong mawawala ng pag-asa. Kaya nga ako mag-abroad kasi wala akong pera, tapos gagastos akong gantong kalaking pera. So yun kasi mahirap sa ating mga Pilipino.
But it's understandable naman guys kasi I myself, pinanggalingan ko yan. Ganyan na ganyan ako nung nag-abroad din ako kasi actually wala din naman kami pera. So sana kukuha ng manggagastusin kong ano. I'm just so lucky that my aunt na nandito na nga sa Iceland noon, yung tumulong sa akin. And shout out to you, Tita Thursting, Tita Marlene, and Tito Frizzy for helping me. I'm forever grateful. So, laking pasalamat ko kasi sila lahat ng gumastos. Wala akong ginastos. Plane ticket and everything. Sila lahat gumastos ng expenses ko. But of course, binayaran ko nung nandito na ako. So ngayon, ipipresent ko na huwag tayong magulat sa expenses kasi mahal po talaga ang cost of living dito sa Iceland. Pero kung akong tatanungin nyo, bawing-bawin nyo po pag nandito na po kayo. I assure you, I will give you tips para makakuha agad ng working permit kung ano yung kailangan yung gawin, okay? Tumutok lang po kayo sa aking channel, huwag po kayong bumitiw. Dahil habang may buhay po, may pag-asa. So, i-present ko na po sa inyo ang ating mga expenses. Huwag po kayong magulat, okay? And disclaimer lang po guys, itong expenses natin, pwede po siyang bumaba, pwede din po siyang tumaas. Depende po sa kung anong gusto nyong i-rent na house at saka kung may kakilala na po kayo dito, mas makakamura po kayo, okay? Number 1 na requirement natin is online processing fees is 8,000 Icelandic kronor. And then, yung sa university annual fee natin, annual po, pag sinabing annual, 1 year na po yun, it's 75 Icelandic kronor. So, yung 75 Icelandic kronor, guys, you can reimburse 70% of this pag may work na po kayo dito, and I will do some vlogs about that soon, okay? And then, plane ticket po natin. Guys, sa plane ticket po, it's around 80,000 Icelandic kronor to 130 Icelandic kronor. Bakit masyadong malaking agwat? Kasi guys, it's either both ways or one way yung kukunin nyo. Dati kasi mahigpit kasi ang student visa kasi hindi pa nga kilalang Iceland. Sa Pilipinas mahigpit kasi ang student visa. So yung tita ko hindi pa niya masyadong alam yung process noon. So ang ginawa namin para sure at hindi ako maka-aberya sa Pilipinas kasi may mga na-hold i-hold ka lang naman nila guys, pero they will never let you not go. Hindi ka nila pwedeng palabasin kasi may visa ka may student visa ka. Hindi ka nila pwedeng, no, you cannot come. I will give tips kung paano kayo kung paano ang atake nyo sa kanila pag nandun na kayo sa Pilipinas. Kasi minsan, yung mga staff sa border control kasi natin, yung mga nasa immigration, pagpasok mo kasi, tatanungin ka nila hanggang sa, alam mo, wala silang mapiga sa'yo. Tapos i-hold ka nila, tapos kailangan ka nilang, kailangan ng ganitong requirement, kailangan mong bayad ng ganito, ganun sa Pilipinas. But I will make vlogs soon kung paano nyo sasagutin ang mga tanong nila based on my experience and sa experience ng mga kakilala ko, okay? At least mapaghandaan nyo, okay? Dati kasi sa plane ticket guys, both ways ang binubook namin para walang aberya. Para pagdating mo sa immigration, both ways. So for sure, babalik po ako kaya nga po both ways to. Yun ang magiging sagot nyo sa immigration. Pero yung kuya ko at saka yung pamangkin kong kinuha ko dito in 2019, hindi na ako ng both ways. At saka yung iba, hindi na sila both ways. One way lang po ang kinuha ng ticket. But of course, if you want to get both ways, okay lang din. So, sa plane ticket natin guys, inuulit ko, it's 80,000 to 130 Icelandic kronor. So makakamura po kasi kayo pag nag-book kayo ahead of time ng around 6 months or 3 months prior to departure, mas makakamura po kayo. Yung akin kasi sobrang lapit na sa departure ko, so mahal. At saka Etihad Airways ang kinuha ko noon. Mayaman, so siya lang lola mo. Around 275 Icelandic kronor, so mga 120 to 130 pesos yun. Both ways ang kinuha ko nung ako. Mahal ang ticket papunta sa Iceland. Pero ito, chinek ko to online. Actually, online okay naman sila. Mura-mura po sa online, okay? Pero kung gusto nyo ng mas mahal, pwede naman po kayong mag-travel agency, okay? And then sa medical insurance natin, which is 20,000 Icelandic kronor. And then medical examination fee, 50,000 Icelandic kronor. Kung gusto nyong mapamura sa medical examination fee, please panoorin nyo yung, I think it's part 3 ng student visa. Nandun, in-explain ko kung gusto nyo mapamura, okay? Then, dun nga po sa ating Airbnb for 2 weeks, around 90,000 Icelandic kronor. Pwede po yung bumaba at tumaas na ayon sa kung anong room or apartment ang gusto
gusto mong i-rent. Okay? And then sa apartment po natin, tong apartment natin guys, ginawa ko siyang 3 months. Okay? Plus 2 months deposit. Na ayon na naman kung anong gusto mong i-rent. Okay? Nagbigay po ako ng mga links sa mga previous vlogs ko. Pwede po kayo mag-browse habang nandyan na po kayo sa Pilipinas. Okay? Pati po yung mga Airbnb natin na ilagay ko na po yun sa mga previous vlogs ko. Ilalagay ko na rin lang din dito sa description box ng ating expenses. Okay? So sa apartment natin guys, nilagay ko dito is 50,000 ang pinakamura. Room lang to ha. Maganda naman sila. So, pinakamura is 50,000 Icelandic kroner per month. Meron din tayong mga studio type. Mag-isa ka lang, kompleto na yun. 120 Icelandic kroner. Okay? So, from 50, ang ating apartment guys, 50 per month is from 50,000 to 120,000 Icelandic kroner. Ginawa ko na lang po. So, kung multiply po natin siya sa 3 months, magiging 150,000 Icelandic kroner po siya for 3 months or around 250. Okay, plus 2 months deposit. So, sa apartment po na i-rent nyo, mas maigi po na sa Reykjavik po kayo. Okay? So, yun po. And then, sa bus card natin, kasi kailangan nyo nga ng bus card dito. Unless, pagdating mo dito, medyo maghanap ka ng jowa para may driver ka. So, free ang bus card mo. Charot lang. Ginawa ko po kasi yun. I'm talking through experience. Dahil po sa kahirapan ng buhay, naging wise po ako. Naging madiskarte lang po ako. Ginamit ko pong aking utang at ang aking ganda. Joke lang. Dito sa bus card, guys, kung student ka kasi meron po tayong discount. So sa bus card natin, 6 months is, latest natin sa bus card, 6 months is 30,600 Icelandic kroner. And kung gusto mo ng 1 year guys, it's 54,500 Icelandic kroner. So kayo po mahala kung anong gusto nyo. And sa ating show money guys, sa show money natin for 6 months, it's around 10,000 USD. Dollar account po kasi ang ating, inulit ko ha, dollar account po kasi ang kailangan nyo sa ating show money. Kung gusto nyo ng 1 year, pwede po kayong 20,000 USD Icelandic kroner. Ito guys, hindi po to gagalawin. So hindi ko siya include sa total ng ating expenses. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo, okay? So, ang total ng ating expenses guys, it's around 600 Icelandic kroner to 700 Icelandic kroner, or sa Philippine peso po siya, it's around 230,000 pesos to 270,000 pesos. Inuulit ko, pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas. Okay? So, yun ang ating expenses. Sana po nakuha nyo lahat. And kung may katanungan po kayo, please don't forget to comment po sa ating comment box. Wag nyo po akong i-message directly sa Messenger kasi pumpasok po siya sa spam. Pumpasok po siya sa spam, hindi ko po nababasa agad. Okay? So, it's better for me na kasi nag-notify sa akin kung may tanong kayo sa mismong comment box po kayo magtanong. Okay? So, yun po ang ating mga expenses, guys. And, ito, spoiler alert na lang po tayo. In my next vlogs, ipapresent ko sa inyo ang 5 categories ng ating mga OFW na gustong pumunta sa Iceland. So, bibigyan ko kayo ng ating categories. May 5 categories po tayo. Ang categories po natin is nakadepende po sa level of difficulty ng pagkuha sa transition ng ating student visa to working visa, guys. Okay? So, kung nasa 5th level ka or last level ka, it doesn't mean na wala ka ng pag-asa. Meron po kayong pag-asa. Yun nga lang po, mas mahirapan po kayo at saka yung expenses nyo medyo mas malaki. I mean, pag andito na kayo, kasi nga, while you are a student, you can actually work. So, hindi ganon kalaki yung masasave mo. So, bibigyan ko kayo ng 5 categories, okay? Number 1 category natin, guys, is the medical professionals. Pag sinabi po nating medical professionals, ito po yung ating mga registered nurses, registered medtechs, and registered radtech, radiotechnologists. Ito lang po yung mga tatlo na sigurado po akong in demand dito sa Iceland. Yung sa doctors, I'm not so sure, and sa midwives, mas lalong hindi ako sure kasi ang midwives po nila dito is mas mataas po sa nurses. Kasi ang midwives po dito is kailangan nila ng parang pre-course, kailangan nila mag-aral ng BSN and then another 4 years sa midwifery. So, ganun po ang midwifery. I don't know kung 2 years or 4 years. Ganun po ang midwifery nila dito. So, yung in-demand lang po na sure ako is medtech, nurses, and radtech.
So, number 1 po kayo sa category. So, ibig sabihin po, kung number 1 po kayo, yung transition niyo po pag student visa, mabilis po. So, pag andito na kayo, wala po kayo masyadong hassle sa pag-apply ng work. Kasi nga, in demand yung courses nyo. And number 2 category po natin, guys, is non-medical, but single and ready to mingle. Okay? Non-medical, inulit ko, non-medical ka ba? Single ka ba? And ready to mingle? You are top 2 sa list po natin, and explain ko soon kung paano yung singleness mo and yung virginity. Joke lang. Yung singleness mo para maka-stay sa Iceland at mag-work. And yung number 3 category natin, guys, is the non-medical. Okay? Non-medical but speaks English well and from age 23 to 20 to 24. So, i-explain ko soon kung anong magiging work mo. Kung gusto mo mag-student tapos nag-work ka dito, i-explain ko soon. Okay? And the number 4 category po natin is non-medical, kasal sa Pilipinas, separated. Okay? Yung number 4 category po natin is non-medical, kasal po sa Pilipinas, pero separated. May chance din po kayo. Pasok po. Number 4 po kayo sa list. Huwag niyong sabihin sa akin na after niyo mapanood ang aking vlog, tapos nakita niyo na may chance pala ako mag-work sa Iceland, kaso may asawa ko, ihiwalayan ko lang siya. Please don't do that. Okay? I don't encourage everyone to make hiwalay their husband or their wife. Okay? Hindi po siya worth it. Or the last category, but not the least, is non-medical. Non-medical lang. Non-medical, pero pasok siya sa mga student requirements natin. So, pag non-medical ka and you are really hindi ka pasok, may age limit ka, you are beyond 30 years old, you are not single, you are not separated, makakapag-work ka ba sa Iceland? Yes, makakapag-work ka po, but you have, sabi nga, mas mahihirapan po kayo. Pero explain ko nga soon kung paano po yung pwede nyo gawin. Baka malay nyo, gusto nyo lang po, okay? So, yun po ang 5 categories natin. Kung tatanungin nyo po ako kung sino ang pinakamakapangyarihan sa 5 kategorya, si medical professional po ba or yung si non-medical? Ang sagot po dyan, wala pong makapangyarihan sa kanila kasi sa totoong buhay po wala po tayong kapangyarihan, wala po tayong power, okay? Unless may kili-kili power ka. So you have actually a power. So wala po. Kasi guys, destiny nyo po, pag nag-abroad po kayo or kahit naman, ang success po natin sa buhay is nakadepende po yan sa eagerness natin. Kahit pa sabihin natin si medical, sobrang in-demand siya sa Iceland, pero wala yung eagerness sa kanya, hindi siya masyadong motivated na mag-stay sa Iceland at mag-work at sumahod nga ng malaki-laki, di din po siya worth it. Pero itong si fifth, yung last natin, dahil nga sa kahirapan ng buhay, si non-medical, yung list na category natin, dahil sa kahirapan ng buhay, talagang very eager siya, gusto niyang gawin lahat, kahit kakapit na siya sa patalim para lang ma-provide yung kailangan ng families niya sa Pilipinas. Very decidido siyang mag-stay, mag-work sa Iceland. So sa tingin nyo, siya ba ang mas magiging successful? Of course, yes. Based on experience to guys. Actually, it's really based on experience. So, i-vlog ko yan soon. So, panoorin nyo para ma-inspire po tayo. Okay? So, yun lang guys ang ating mga categories. Sana po subaybayan nyo siya. So, guys, that's for today's vlog. Sana po may natutunan po kayo. And yes, thank you ulit po sa inyong suporta. Mag-ingat po tayong lahat. And thank you for watching again. Once again, this romantic Viking na nag-iiwan ng isang katagang daig ng taong madiskarte ang taong matalino. Wow! Well, that's really true. Sa buhay guys, kahit pa ikaw pinakamatalino, kung hindi ka motivated na maging successful sa buhay, wala po kayong mapupuntahan. So, sana po sa future vlogs ko or sana in the future, magkita-kita po tayo dito sa Iceland. Okay? So, thank you guys for watching and God bless.